Salamat kayo, Pastor Paul. It's a privilege to be in this pulpit. Salamat, Pastor, sa imong paghatag ug higayon nga makatindog luyo sa pulpito. Og tinuod na, wa ba ka kumasayop no? Anong nitubag us panawagan sa Ginoo? Ug wa pa buko masayop nga ni sugot ko nga ingos pastor atong the other week nga ikaw mo among speaker sa mong Youth Sunday. But anyway, tanan para ni sa kahimayaan sa Ginoo. Amen? Wa tagi tawag para mo panawagan lang sa kanigang murag na pugusta. Kundili ang akong pagkapastor, wa jud ko intensyon nga mahimong pastor. Gani for at the age of 45 diha pa ko ni surrender didto na ko sa Australia. Wa jud ko'y plano ug ang akong pag-ampo na kung usa ra gyud ka pag-ampo nga wa ko gitubag sa Ginoo. Ang pag-ampo nga naing ko nga Lord, dili jud ko magpastor, ayaw jud ko og tawga pagka-pastor, ayaw ko dal-an na dito sa Pilipinas, butangin naglain dito nga pastor. So kana ra gyud nga pag-ampo nga wa ko gitubag because in 2015 just ako to gitawag nga kana pa tong si Paul tong dalan sa Damascus. Right after sa kaning interview nako sa Australian government for muhatag unta sila namo ba og kana nga free education to be in competitive me sa mga Australians gyud. And isa ka question niya hang gihatag sa ako ingon siya nga kana imong trabaho ron that is already good, but how about your long term? Imuhang long term nga imong pananaw sa imuhang kinabuhi. And that question struck sa ko ang kasing-kasing ug niingon ko ang akong long term mga lagad yug ko sa Ginoo. Kay wa tay ikabugti. Yes, nangalagad na ko dito sa Ginoo pero naa pa gyud usa ka panawagan ang gibutang sa Ginoo sa akong kasing-kasing ug mao kanang pag-alagad sa Dios nato nga buhi isip usa ka pastor. Mao to nga nisud ko, ni eskwela ko sa Bible Institute namo for 4 years, and then in 2018 nahuman ko, ang 2019 niingon ko sa akong pastor dito nga muuli nako. Ang usa ka pastor niingon siya nga unya na Brad, hulata sa nga ang Ginoo gyud mag-ibot nimo kay dito siya gusto nga mulakaw pud ko kay nakatabang pud ta dito sa simbahan dito. Pero ang usa ka pastor ingon siya nga Brad, anus amang ka mulakaw. So ang duha ka mga missionaries may atong kuanon nga ang usa gusto mo stay, ang usa gusto mulakaw, pero ang ako ang giagad gyud sa kusing-kasing ang Ginoo gyud nga iyang gibutang nga kanang tuiga kana nga bulan kinahanglan na gyud ka nga moadto, balik na gyud ka sa Pilipinas aron mga lagad ka didto kanako. Amen. So wa tay usa sa rason nganong mga lagad as Ginoo kay wa gyud tay ikabugti sa iyang gibuhat nato dito sa krus sa Kalbaryo. Iyahang gihatag ang iyang kinabuhi, nagpalapdo siya, nagpatanan iyang gibuhat dito sa krus sa Kalbaryo haron lang makaangkon ta sa kaluwasan. Libre nga kaluwasan. Amen? So nining kabuntagon, I understand it is about para na sa ato ang mga batanon, no? Ang mga batanon, Youth Sunday. So gitagaan mo og special nga Sunday og nangayo po ko sa Ginoo pagingon ni Pastor Paul nga ikaw mawali sa moang Youth Sunday, nangayo ko sa Ginoo, Lord tagai ko og mensahe nga para sa mga batanon. This is the first time nga kaning gitawag nato og event nga for naka-preach na ta for missions, naka-preach na ta for anniversary, na mga invitation po nato sa uban nga mga simbahan, but this is the first time para sa mga batanon. Og siguro pagtanaw po di siguro ni Pastor Paul, batanon man po niya ako ang giimbitar. Amen? Okay, Pastor Carl, sige nag-ingon ako umanoy, pero parihar man gyud mi di ba? Alright, salita maglangan, manindog ta kwaon na to atong mga Biblia, atong ablihan sa Genesis chapter 39 verses 1 to 12. Okay? So the message entitled this morning is the other coat of Joseph. No? I think Joseph akong nabutang brad, no? Dili Jacob. Okay. Sige, the other coat of Joseph. So Genesis chapter 39. Og ako lang mo basa, no? Kay because along the way na ako'y gamay nga ihatag nga mga explanation. All right? So in verse 39, magsunod lang mo sa inyohang mga mata as I read this passage. In verse 1, chapter 39, Genesis, and Joseph was brought down to Egypt, and Potiphar, an officer of Pharaoh, captain of the guard, an Egyptian, both
him of the hands of the Ishmaelites, which had brought him down thither. And the Lord was with Joseph, and he was a prosperous man, and he was in the house of his master, the Egyptian. And his master saw that the Lord was with him, and that the Lord made all that he did prosper in his hand. So we know the story about Joseph, no? Primero ani ang istorya ani ngano nakaabot siya sa Egypt was because gibaligya siya sa mga igsoon, no? Ang iyahang mga igsoon na envy sa iya because gihimuan siya og kaning murag paborito siya ba ni sa iyang amahan nga si Jacob. Okay, continue ta. Verse number 4. And Joseph found grace in his sight, and he served him, and he made him overseer over his house. All that he had, he put into his hand. And it came to pass from the time that he had made him overseer in his house, and over all that he had, that the Lord blessed the Egyptian's house for Joseph's sake, and the blessing of the Lord was upon all that he had in the house in the field. So Joseph was now in the house of Potiphar. So ato makita po din nga kung ang usa ka Kristohanon, kung naa siya kung faithful lang siya, naa siya sa mga unbelievers, mahimo po nga kanang unbelievers, mahimo nga mapanalanginan tungod sa kinabuhi ni Joseph. Amen? Alright, let's continue. And he left all that he had in Joseph's hand, and he knew not aught he had save the bread which he did eat. And Joseph was a goodly person and well favored. Kung moingon ta goodly person, well favored, mulag pare-pareha gyud na namo nga mga pastor, no? Mga gwapo. Sakto ba, Pastor Carl? Mga gwapo. All right, goodly person and well favored. Verse number 7. And it came to pass after these things that his master's wife cast her eyes upon Joseph, and she said, lie with me. So here's now the temptation. Ato makita. Verse number 8. But he refused and said unto his master's wife, behold, my master wotteth not what is with me in the house, and he hath committed all that he hath to my hand. Verse number 9, there is none greater in this house than I, neither hath he kept back anything from me but thee, because thou art his wife. How then can I do this great wickedness and sin against God? Verse number 10, and it came to pass as she spake to Joseph day by day, that he hearkened not unto her to lie by her or to be with her. And it came to pass about this time that Joseph went into the house to do his business, and there was none of the men of the house there within. In verse number 12, and she caught him by his garment, saying, lie with me. And he left his garment in her hand and fled and got him out. So let's pray. Our most precious and loving Father, Lord, thank you so much for your word, Lord. I pray, Ginoo, nga kini nga mensahe, Ginoo, mahimo, Ginoo, nga panalangin, O Dios, ngadto sa imo mga kaanakan ini nga iglesia, ngadto, Ginoo, sa mga batanon, O Dios, nga nag-celebrar, Ginoo, sa ilaha karon nga Sunday, O Dios, nga inaot ko, Ginoo, nga ikaw gyud magapataliwala, magagamit lang kanako, O Dios, kay ako umahan wa ko'y kaalam sa kong kagalingon, but I rest on you, Lord, sa imo nga power, Ginoo. Tabangi kami amahan, o bless everyone of us nga niya karon. In Jesus' name we pray. Amen. Daghang salamat, magapanglingkod ta. Amen. So the story of Joseph, along with David and Goliath, mao ni siya ang mga most well-loved Bible stories. Di ba? Si David, si Goliath, we all know that one. Si David, bata lamang, dahil kanta, dala-dala pitik. Di ba? Niya iyahang kontra, dako kayo si Goliath, but with God's help, iyahang na patumba ang maong higanti nga si Goliath. Then, daghang pa mga stories, si Moses nakapart sa sea, no? Nga nakatabok sila in a miraculous way. But also for Joseph, makita nato ang gugma sa iyang amahan ngadto kang Joseph. Right? Mo gani nga dunay murag favoritism. And favoritism is not good. Kung daghang tag-anak, kinahanglan wala tay paborito, tanan gyud. No, kay maunsa mo usa ka hinungdan nga gikontrahan si Joseph sa iyahang mga igsoon. Sumo nga si Jacob naghimo og coat para kang Joseph. We all know that one, di ba? A coat of many colors. All right? Then that coat, dili na mo'y atong pag-istoryahan nining kabuntagon, pero katong na coat
nga nahabilin dito sa Egyptian sa diha nga ni kalagyo ni ran si Joseph away from temptation. That is the quote that we are talking today. The other quote. That's why the title of the message is the other quote of Joseph. Okay? So kana nga quote that Joseph left in the hands of Potiphar's wife in verse number 12. And then kana nga quote is the quote of Christian character. Nganuman, tungod kay nidagan si Joseph, ingon pa sila kung naay tentasyon, pastor, ana usar ba gyud kunoy Joseph nga midagan, di ba? Pero kini kana nga quote that describes the quote of a Christian character. Nganuman, iyahang gibiyaan og nidagan siya palayo sa tentasyon. And it was the quote that the Egyptians saw dito sa kamot ni sa asawa ni Potiphar. So maybe Christians, only few were present when you got saved. Sa diha nga naluwas ka, siguro ang imo ang nakasaksi ana ang nagsulwin lang nimo or pipila ka mga workers nga kuyog nimo. But you will either tell them verbally sa uban nga ikaw luwas na. Okay? Or by the way, iduha ra na. Usa, moingon ka nga ako Kristohanon luwas na ko. That is, you are telling them verbally. But another one also is by the way how you live. Because the way how you live, Christians, that will tell musulti na sa uban kung luwas ba gyud ni nga usa ka tawo. Kay kung ang usa ka tawo nga luwas, giingon di as Biblia in 2 Corinthians chapter 5 verse number 17, maybe we all know that verse, if any man be in Christ, he is a new creature. All things are passed away, behold, all things are become new. So it's either you will tell them I am saved, or your life will tell them that you are already saved. Amen? So dinhi atong nakita nga kani nga quote musulti gyud nga si Joseph saved ni siya nganuman kay nidagan siya wa siya mudagan paduol kung dili nidagan siya palayo. Amen? So with this in mind, let us think of the character in the Christian life. Atong tanawon ang karakter sa usa ka Kristohanon ug unsaon nato pag-overcome sa temptation. Nga naman day pastor, because temptation is always present. Amen? Present na siya kanunay. Dili pwede nga ang tempter who is Satan mo mapalayo nimo kung dili ikaw mo palayo gikan sa tempter. Temptation is always present. So I hope this morning there are 4 things that we are going to talk about temptation, and I hope we would listen closely. And I hope and I prayed throughout this week nga mahimo ni nga blessing sa ato nga tanan. Dili lang sa mga young people, kundili para nato tanan, because I know ang temptation is not just for a few, not only for the young people, kung dili matag usa ka nato kung naginhawa ta, kung anak ta sa Ginoo, ang tentasyon naagyo na siya. Amen? So number 1 in our message this morning, number 1 is temptation comes to everyone. Ang tentasyon moabot yun na matag usa. Na din sa story atong nakita, it was the perfect setting of sin. Kung imong basahon gyud na siya, perfecto kay na siya nga naagyo tanan ang kanapitaw nga tanan nga ingredients sa usa ka tawo nga mahimo siya nga matimtal. Number 1, atong makita dinhi nga si Joseph was young. Batan-on ni siya. Naa kani mga batan-on, naagyo ning gitawag nato youthful desires. Okay? So, number 1 setting, nga naagyo ang tentasyon, kaning atong pagkabatanon. Kaning mga batanon mo'y kusog jud kayo, may ngumanta nga, kamo day mga edad-edaran, naagi hapon mo, pero mas grabe yun ning mga batanon. Amen, young people? Oh, may ngumo nga, nganong kameraman pirme, pero mas grabe yun mo, apil ko, apil si Pastor Carl, ani, nganuman, kay kung anak ka sa Ginoo, ang tentasyon naagyo na siya. Kay kung di ka anak sa Ginoo, di man po kaniya tintalon, iyahan naman kadaan. Di ba? So number 1 setting here is that Joseph was young. And not only Joseph was young, Joseph was normal. Normal siya nga tao. Normal siya nga batanon. He knew the power of sexual drive. Mga batanon ron, ang fornication, mura na laugwa.
Giisi-isi na lang. Dili na mahadlok sa ginikanan. Dili na muuli o gabi, di nagali mananghid. Naana diha, di ba? So Joseph was young, Joseph was normal. Okay, listen to this. Ikatulong nga setting. Joseph was far from home. Amen? Layo siya sa balay. Layo siya sa ginikanan. Ay, wala si mama, wa kaila, wa kabalo si mama, unsay akong gibuhat. Layo ko sa simbahan, wa kakita si Pastor Paul, unsay akong gibuhat. Pwede ko manguyab og mga unbelievers. Joseph was young. Joseph was normal. Joseph was far from home. Nobody knew Joseph. Ihipto gud to. Wa pa yang mga igsuon. He was far from church. So mga kaigsunan, let us live like a Christian bisag wa ta sa atong panimalay. Let us behave like a Christian bisag wa ta duol sa simbahan. Bisag wala si pastor, bisag wala ang mga leaders sa simbahan, let us behave like Christian. The code of character ni Joseph. And not only that he was young, not only that he was normal, not only that he was far from home. Number 4, there was the source of temptation. Naa siya sa Ehipto. Kinsay source sa temptation? Look at verse number 10. In Genesis chapter 9, verse number 10 sa atong text, nagingon diha, and it came to pass that as she spake to Joseph, look at this, day by day, wa lang siya gitintal makausa. Wa lang siya gitintal kay permirong tintal ni Potiphar's wife and Joseph, niingon si Joseph, ni balibad siya. But wa mo undang og tintal ang asawa ni Potiphar. Ingingon diya sa bersikulo, and it came to pass about this time that Joseph, verse number 10, and as she spake to Joseph day by day. But look at this, that he hearkened not unto her to lie by her or to be with her. Nibalibad siya. So mga kaigsunan, temptation comes to everyone. The setting was, Joseph was young. Okay, batanon ka. Joseph was normal siguro ka. You know what is right, what is wrong. Joseph was far from home. Joseph was far from his father, from church. There was also the source of temptation. And number 5, there was the absence of the master. Wala ang iyahang amo, wa si Potiphar. O mga kaigsuunan, ayaw tagai og lugar ang tentasyon. Run from it. Run. Kung pagtanaw nimo kung ang imuhang weakness, igsuon, kanang panigarilyo, ayaw pag-uban-uban sa crowd katong manigarilyo, hay. Kung ang imuhang weakness, dali na kayo ka matintal mo inom, ayaw pagkuyog anang mga palahubog. Amen? Oh, there was the absence of the master. Mga kaigsunan, kung layo ka sa Ginoo, kung layo ka sa pulong sa Ginoo, layo ka sa pagampo ang tentasyon, duol gyud na siya. Temptation will come when you push the Lord away. Did you get that? Temptation will come when you push the Lord away. And temptation will come when you are away from fellowship with the Lord. Dali kayo kamatintal nga isuon kung ang imuhang relationship with the Lord, not relationship but your fellowship. Pastor, how do we fellowship with God? How is your devotional? Are you reading the Bible every day? Are you in fellowship, in prayer with the Lord every day? Abi ninyo sa amo ang church, kasagaran ka ng naami, lately nalaming gipang kaunsilan nga mga batanon. Mga batanon yun. Makita namo nga nagbuhat na sa mga butang dili buhaton sa usa ka Kristohanon. Involved sa ministry. So what we're going to do? Amo gitawag. Then during the counseling, among gipangutanan nganong nabuhat man na nimo? Kumusta ang imuhang devotional? Kumusta ang imong pag-ampo? And then they started to cry because they are away
from the Lord, wa na'y basa-basa sa Bible. Unsay nakaingon, pagtuon, na busy sa eskwelahan, nga nabiyaan na nila ang pagbasa sa Bible. Mas giuna nila ang ilahang pagtuon. I'm not saying nga ang kaning pag-eskwela og secular sayop. I-balance, mga young people. Ayaw ni pasagdi. Because once you get away from this, temptation duol kayo. Makita na to si Joseph. Ato mabasa mo siguro diya, that the Lord was with him. Because temptation is not sin. Okay? Ang kaning temptasyon, dili ni siya sala. But when you yield to temptation, we know that it is already sin. Di ba mo nang naanay ka ng kanta? Yield not to temptation, for yielding is sin. By the way, mga kaigsunan, ang tintalon sa yawa, ang kanaragyo diyang mga anak. Mga anak sa yawa. Ang dili niya tintalon, by the way, sorry. Kung anak ka sa Ginoo, ikaw mao'y tintalon sa yawa. Amen? Pero kung di pa ka anak sa Ginoo, manong tintalon man kaniya, nga iyahan naman kang anak. So kung nining kabuntagon, kung dili ka anak sa Ginoo, kinalan mahimo jud kang anak sa Ginoo. Amen? Point number 2. No, we are still on point number 1. So, atong inotice that he was not exempt from temptation. Si Joseph, wala siya ma-exempted sa temptation because of his spiritual position. Amen? We know sa verse atong nabasa nga verse number 2, and the Lord was with Joseph, and he was a prosperous man. Daghan kayo diha, no? In verse number 3, ingon diha, and his master saw that the Lord was with him. So, sa iyahang spiritual position, si Joseph was not exempted from temptation. Amen? Joseph, he feared God. Joseph was faithful to God. In verse number 9, ingon siya diha sa verse number 9, there is none greater in this house than I, neither that hath he kept back anything from me, because thou art his wife. Ingon siya sa sa katapusan, how then can I do this great wickedness and sin against God? So makita nato diha nga si Joseph was faithful with God, but yet sa iyang spiritual nga position, ang temptation, dili siya exempted sa temptation. You are not exempt. Kristohanon, Luwas, you are not exempt. You are as vulnerable as anyone else. You are as vulnerable as Pastor Paul, as Pastor Carr. Mga kaisunan, ang iyang spiritual position is not an exemption. But, next, he did overcome the temptation. Listen to this. He did overcome the temptation because of his spiritual position. Alright? Dili siya exempted because of his spiritual position, but he did overcome the temptation because of his spiritual position. Mga kaisunan, he would not have survived this temptation kung dili pa siya faithful sa Ginoo. So if you are not faithful diya sa Ginoo, layo ka sa imuhang fellowship sa Ginoo, layo ka kanunay sa pagbasa sa iyang pulong, ang temptation doon, lisod pag-overcome. Kanay buingon pagyud niya, those who walk beside temptation thinking they can control it in every situation, paminaw? Kana bang hambugiro kayo ka ba? Nga makaya na ko ni, tanan tentasyon, kaya na ko ni. My friend, you are just kidding yourself. Kaya ang yawa, gamhanan po na siya. Who are we compared to the devil? Pero unsa may giingon sa Ginoo about temptation? Adto ta sa James chapter 1, verse 13 to 15. In the book of James chapter 1, verse number 13. Ingon dinhi, let no man say when he is tempted, I am tempted of God. For God cannot be tempted with evil, neither tempteth he any man. Verse number 14, but every man is tempted, listen to this, when he is drawn away by his own lust. So ayaw pasangin lang Ginoo mo'y nagtintal nimo. Verse 14 says, every man is tempted when he is drawn away of his own what? Lust. Paghuman, na-enticed. Unsay resulta sa temptation? Look at verse number 15.
Then when lust hath conceived, it bringeth forth sin. And sin, when it is finished, bringeth forth death. Naingon nila, kining sala kuno is like a credit card. Familiar mo ni, kinaman ni social media. Sin is like a credit card. Enjoy now, pay later. Di ba? Mao man na ang credit card, pa-enjoy yun ka. Muadto ka sa Robinsons, hala, swipe, swipe, swipe. Pero pagting paningil na, tuan na, gabaguod na unsawang pagbayad, inana po ang sala. Ilustrasyon lang na siya. Hala, pakasala. Hala, sukol sa Ginoo. Hala, sukol sa pastor. Sukol sa iglesia. Maabot na ang time nga maningil ang Ginoo. Verse 13, temptation is not of God. Verse 14, temptation is brought on by man's lust, and when lust conceives and grows, it bringeth forth death, sin, and sin brings death. Ikaduha, point number 2. How did Joseph handle the temptation? Because Joseph wasn't exempted. Bisan siya iyang spiritual position, he was not exempt. But because of his spiritual position, iyang na-overcome. What did Joseph did? Niblagan palayo sa nga tentasyon. So how did Joseph handle the temptation? Number 1, he left the sin of temptation. Verse number 12. Look at verse number 12. Genesis chapter 39, verse number 12. And she caught him by his garment, saying, lie with me. Look at the next phrase. And he left his garment in her hand and fled and got him out. So number 1, nibiya siya sa lugar sa tentasyon. Mga kaisunan, sa ako na-mention ganiya, don't hang around to prove that you are tough enough. Ayaw og hang around sa mga sinners. Ayaw og hang around sa naa ang maninintal. When I was still in high school, sa IIT ko nag-high school, first 3 years ako dito. Kaya akong high school, I did a masteral of my high school. Imbes 4 years naman ang high school, akong gihimo nga 5 years. So inahan kabutan ning inyohang kaning gastorya ron din sa inyong atubangan. Tungod sa barkada. Tungod sa tentasyon. So, na-kick out ko sa IIT, naadto ko sa St. Peter, and then nahuman ako og 5 ka tuig, kay pagbalhin ako, 3rd year ko ni Hawa, pagbalhin ako sa Peter, 3rd year lang gihapon ko. Pero, nana ko yung mga advanced subjects sa 4th year. And then, pag abot na ko 4th year, relax na kayo. O niya, gika ka IIT, so advance ang learning sa IIT. Pag abot sa Peter, howd kayo dito, no? Bright kayo. Ang illustration akong ihatag is that don't hang around with friends nga makapadani nimo pagpakasala. Pag-graduate na ako sa Peter, sa akong high school, pwede ko nga mo enroll og balik sa MSU IIT. Pero akong nakita nga ang tanan nga mga barkada nako sa high school, tuag gatapok sa IIT. So niyon ko di na lang ko mobalik diha. Kay kung mobalik ko dito, the same ra gihapon, magmaster ra gihapon ko sa ako ang kurso. So, mga kaigsunan, don't hang around sa mga tao nga makapadani mo. Ngadto sa kalibutan, young people, wala dili pasabot nga dili na mo maghigala nila. Okay? Paminaw ha? Young people, di na mo pasabot nga, di na mo friend sa ila ha. But, kung sila muda na nimo ngadto sa kahilayan, learn to get out. Be a friend to them because you need to tell them the gospel. Amen? Young people? Pero kung makadana nyo, kung ilang binuhatan mo na makaapiktar na nimo, palayo. Palayo. Amen, young people? Kinahanglan ang suga magsiga kanunay. Ang problema diha, ugwatan na hibalipod nga Kristohan nunta. Sa umila pag ila nga imong binuhatan, parihaman sa ila.
So kini tambag ni og the same siguro nga mga tambag gihapon mga wali sa inyong nga pastor ni Pastor Paul. Kung kana nga grupo makapadaan nimo ngadto sa kalibutan, learn to say no. Amen. How did Joseph handle the temptation? Number 1, he left the scene of temptation. Number 2, he was spiritually prepared. Under point number 2, he was spiritually prepared. Look at verse number 3. Verse number 3, Genesis chapter 39. And his master saw that the Lord was with him. Amen? Nakita sa iyahang master nga si Joseph faithful. Nakita sa iyahang master, nakita ni Potiphar nga si Joseph was spiritually prepared. Joseph knew that it was sin. No, kabaw siya nga sala gyud to. So, ingon siya sa verse number ingon siya sa verse number 10. Ningon siya da, how then can I do this great wickedness and sin against God? So he was spiritually prepared. Ningon siya nga, mahimo ba na ako ni nga, kung ako ning buhaton sala man ni siya? Kung mo give in ko sa temptation, kung mo give in ko sa kaning pagtintal sa asawa ni Potiphar, I know this is a great wickedness against God. So Joseph handled the temptation because nibiya siya sa maong nga lugar sa tentasyon. Og he was spiritually prepared. Ang kasing-kasing ni Joseph was in tune with God. Nga naman, nakarecognize siya nga sala. So kung kita dili ta ang ato ang kasing-kasing dili in tune sa pulong sa Ginoo, wala tay basa-basa, dili ta makahibaw og kana nga tentasyon, kana nga circumstances, sala na di ay. Nakuha na to. But if your heart is in tune with God, like Joseph, nakahandle siya sa mao nga temptation. So unsaon ba din nato? How? Kanang question nga how? To be spiritually prepared. Number 1, unsa man? Read your Bible. Read your Bible. Pray every day. Muna mo balik siguro tanong pa sa Sunday school, no? Ngayon man, naman na diha ang kanta. Read your Bible, pray every day. Pray every day. Pray every day. Read your Bible, pray every day, and you'll grow. Wa na kay basa-basa sa Bible, wa na ampo-ampo, di na yung kamutubo. Ug di na gali ka musugod og tubo, ang tentasyon duol na kaayo. Amen? So si Joseph was more concerned with his relationship with God than his personal desire. So, as a way of exhortation this morning, be concerned with your relationship with God than your personal desire. Ikatulo, how did Joseph handle the temptation? He left the scene of temptation. He was spiritually prepared. And number 3, he was true to his master's trust. Did you get that? He was true to his master's trust. Gisaligan gyud si Joseph god. Usa na lang ang wa gisalig sa iyahang master sa iyaha. Unsay gingon diya sa Bible, ang iharag yung asawa. Ang asawa ni Potiphar. Pero tanan gi-entrust niya kang Joseph. So ningon si Joseph, how could I do such wickedness? How could I kana bang mawala ang imuhang loyalty? At the end, unsa may atong makuha ani, loyal siya siyang amo. Ningon siya diya sa verse number 6 sa tuang text, he left all he had in Joseph's hand. So asa naman ang kind of loyalty karon? Your solution in overcoming temptation is the same. Ora gyapon. I don't know the circumstances sa imong life, but the solution maura gyapon. Kung naa ang tentasyon, dagan. Ayaw dagan pa duol, dagan palayo. Don't dwell around temptation. Young people, not only temptation sa mga adults po, not only with the young people,
don't dwell around temptation. Kung naa kay weakness sa babae, ayaw pakikistorya sa babae nga kamurang duha. Ayaw mo mag-istorya dito sa ngit-ngit. Mag-istorya mo, kung dili wa kay relasyon ana, ayaw pa duol. It should be a one hand distance. Not only for the young people, sa mga minyo po. Kung naay magpa-counsel, di ko mo counsel, basta babae. It's either mo counsel ko na akong asawa or akong ihatag sa akong asawa dahil na mga ladies mo counsel sa ila. Because don't dwell around temptation. Now, I understand tonight, you will have, young people, you will have your, si tawagan na, inyong outside, you will be in a setting siguro, nga naa ang tentasyon. Be careful. Be careful. Number three. So number one, unsa to? Temptation comes to everyone. Number two, how did Joseph handle the temptation? Number three, why does God permit temptation? So nga nung gitugot man sa Ginoo na matintal ta? Sa mga pangutan ta, God is a sovereign God. Pwede man niya pungan. Si Adan ug si Eva, pwede man to niya ignon tong serpent, iyahang i-cast out, nga dili matintal si Adan ug si Eva. But why? Why God allow temptation? For the save. Okay, sa mga luwas, sa mga believers. God's purpose is to develop the believer. Ang purpose niya nga ma-develop ka. Ikaduha, the threat of temptation should keep us from, listen to this, number one, living at high alert for temptation. Did you get that? Ang threat sa temptation, ang threat, okay? It should keep us from living at high alert for temptation. Bantay na ka ba? Abti ka. Kabaw ka nga mo na imong weakness, magbantay na ka. Amen? Kung kanang imong weakness mo naglami kay isigarilyo pagyod, ayaw og kuyog sa kanang manigarilyuhay. During sa inyong trabaho, during sa inyong break, ayaw adto dito sa smoking area. Kay basin palagi iniglanghap nimo sa aso, murag makayong ka nga pagkanindot ibalik. Kung ikaw na i-weakness sa kining gitawag nato og ilimnunon, kung makalabay lang ang panel, mahubog na ka, ayaw kuyog sa mga palahubog. Amen? The threat of temptation should keep us from living at high alert for temptation. And then number two, make you dependent on prayer. Kabaw ka nga na tentasyon, unsay buhaton? Ampo. Not only ampo, but apili po dog, dagan. Palayo sa tentasyon. Unsa may buotan na mag-ampo ka, o niya gapadool na kagihapon sa tentasyon, nasabtan na to. It makes you dependent on prayer and then living in the Word of God. Magkinabuhi ka sa pulong sa Ginoo. Ako nang gingon ganiha, kung layo gali ka ni, layo ka sa pagampo, dali ra kay ka matintal. Kasuway na mo ana. Then be in constant fellowship with God. Be in constant fellowship with the believers. O bitaw na nga Hebrews chapter 10 verse number 25. Not forsaking the assembling of ourselves. O dili lang ta mo as the manner of some is, nya mundang ta diha. Unsa may sunod? But exhorting one another. Kay kun naa ta present kanunay ta sa simbahan, kada simba naa ta, kada activity sa simbahan na ata, you will be encouraging one another. Mo na giingon sa verse, exhorting one another, and so much more as ye see the day approaching. Amen? And lastly, number four. What happens when you do not survive temptation?
Unsa may mahitabo? Inaamang gyud di ka survive sa temptation. Naay nakasurvive, napoy dili makasurvive. Atong kuhaan og pagtulunan si Adan ug si Iba. Sa diha nga gitintal si Adan ug si Iba, wa gyud ka survive si Iba. Nikaon gyud siya sa maong bunga. Amen? We know the story, di ba? Unya, dili lang kay si Iba, iya pag gyud nga gi-appeal si Adan. Ug sa ilahang tentasyon nga wa sila nakasurvive, unsay giingon sa Bible? Kita tanan karon makasasala. Romans chapter 5, verse number 12. Unsay giingon sa Romans 5:12? Wherefore, as by one man sin, we know this verse, okay? Pero for the sake sa atong mga bisita, o ni ang rason ngano ang tao makasala. Ngano ang tao makasasala. Dili ta tawag makasasala tungod kay nakasala ta, nature na gyud nato nga makasasa tungod ni Adan ug ni Iba. Ningon ang bersikulo, wherefore as by one man, kinsa ni nga tao? Si Adan ug si Iba. Sin entered into the world, and death by sin. Mao na nga ang tao mamatay gyud. Di ba? Bisan unsaon pa nimo og gym diha, mo gasto ka og gym, mag-jogging ka, inom ka sa tanan nga klase sa vitamins, mag-overdose na ka sa vitamins. Overdose ba sa vitamins? Wa man siguro, no? Pero moabot yun sa imo ang kamatayon. Ang kamatayon sigurado. Ang dili sigurado ug ano sa. Ngano? Tungod ni Adan ug ni Iba, wa sila ka-survive sa temptation. That's why dunay kamatayon. That's why ang tao mamatay gyud. That's why ang tao muadto gyud sa impierno kung dili makaangkon sa kaluwasan. Kaya kung moingon kag death sa Bible, ingon ang Romans 6:23, for the wages of sin is what? Death. Wadto ka sa Revelation chapter 20 verse number 14. Tanawa daw, Revelation chapter 20 verse 14. Unsay gingon diha? And death and hell were cast into the lake of fire. This is the, paminaw, second death. Because death is separation. Okay? Physical death, mahimulag ka sa imuhang lawas, ang imuhang kalag, mubulag. Muundang og pitik ang imong kasing-kasing. Mahimulag ka. Pero naay giingon sa Biblia nga ikaduhang kamatayon. Mao na ang death, ang imuhang lawas, banhaw na gikan sa minteryo ang imong kalag nga tuwa sa hell where cast, usahon na siya, muatubang na siya sa Ginoo in the great white throne judgment. And then sintensyahan ka dito. Dong tanawa riday. Sa diha nga gitagaan ka sa gospel. Sa diha nga gipadawat ka sa Ginoo, niingon ka dili sa ako. Sa diha nga dunay nanuktok sa inyohang balay nga mo explain unta sa gospel, pero nidagan ka, nibalibad ka, niingon ka busy ko. Gitagaan ka og gospel tracts. Imo lang gidawat pero imong gilabay. Mga kaigsunan, sintensyahan ka dito. Ug pangitaon dito ang imuhang ngalan, kung nahisulat ba sa basahon sa kinabuhi, yagi confirm dito nga wa gyud ilabay ka ngadto sa lake of fire. Look at Revelation 21 verse number 8. Revelation 21:8. But the fearful, unbelieving, abominable, murderers, whoremongers, sorcerers, idolaters, and all liars. Mingon siguro ka, Pastor, di man ko talawan. Uy, basig talawan ka nga mudawat sa Ginoo. Padawaton ka ni Kristo karon, doon natay invitation kisay mudawat ni Ginoong Jesucristo, di ko kay mahadlo ko mahimo na unya kong baptis. Fearful. Unbelieving, di ka mo tuo sa giwali. Di ka mo tuo ni Ginoong Jesucristo nga mauray dalan sa kaluwasan. Unbelieving, abominable, kani puti ni kasakit kayo. Kana bang sala nga kaligut-gutan gyud si Ginoo, and they are celebrating that this month. Pride month. That's an abomination to God. That's an abominable sin. Masigingin pag yun sa verse, murderers, sumayo nga siguro, Pastor, wa ko kapatay, langaw ra, lamok ra kung napatay. Whoremongers,
sorcerers, idolaters. Siguro wala ka na, pero kaning usa, naadyo ka. All liars. Why wa ka pamakak nato dinhi oy? Bikin say wa ka pamakak be. Ha? Umuwi sa ka sa imong kamot karon lang yun na makaka. So asa ta? Ang gingon sa Biblia, shall have their part in the lake which burneth with fire and brimstone. Mauna ang impyerno, ang linaw nga kalayo, ug gitawag na siya mga kaigsunan unsa gingon diha, second death. So si Adan ug si Eva wa ka survive. Mauna nga ang tao kung di luwas way Kristo siyang kinabuhi. Muni ang resulta, may impyerno kita. Pero magsalamat ta. Ganiani si Ginoong Jesucristo namatay dito sa krus sa Kalbaryo. Giula ang iyahang dugo aron muhugas sa atong mga sala. Pero wala na magpasabot nga tanan tawo sa tibuok kalibutan because Jesus died for all, that is true. Pero dili tanan maluwas kadturang mutuo og musalig. Si David, another example in the Bible, nga wa nakasurvive sa temptation unsa may nahitabo. Katong sala niya ni Bathsheba, kabalo man ni sa story, di ba? Natintal si David. There was time maunta nga mga kings moadto sa battle, pero si David didto ra sa iyahang palasyo. May lang untag dito sa siyang palasyo, unya nagampo siya, iyang giampo iyahang mga soldiers, o nakikomune siya sa Ginoo, dito pa yun siya sa iyahang biranda, sa iyahang bintana, og nakita niya si Bathsheba nga puwerting wapaha. Unsay sala ni David? Adultery. Unya kay wa man madaog tabon ang iyahang sala sa adultery. Nakakumit siya og murder. Di ba? Iyang gipada si Joab ngadto sa forefront sa battle haron mamatay. That was murder. Unsay resulta sa sala ni David? Wa man niya ma-evade ang maong temptation. Ang iyahang anak ni Bathsheba, ang unang anak niya ni Bathsheba, namatay. So naagi resulta, di ba? So kada sala magbantay ta kay naagi na siya bayad. Maingon siguro ka, wa pa man pastor, wa man ko kastigo sa Ginoo pastor lagi. Siguro apod nga anak ka sa Ginoo. Kaya kung di ka anak sa Ginoo, di man kanya bunalan. Di ba na? Mauna sa in Hebrews chapter 13, kung anak sa Ginoo, naagi bunal. Naagi kastigo. Amen? Si Moses and the rock. Kakuan mo sa story? Kung sa gingon sa Ginoo kang Moses, pagkikistoryahe lang ang bato. Pero tungod sa frustration o sa kasuko ni Moses, iyahang givent ang iyahang anger, imbis iyahang istoryahan ang bato, unsa man iyahang bunalan. Na ay mga sugo ang Ginoo mga kaigsunan nga buhatan ni, pero dili nato buhaton, lahi ang atong buhaton. Ningon ang Biblia, be not unequally yoked together with unbelievers, pero nganong ganahan man gyud ta manguyap og unbeliever. Pastor, wa man gwapa sa among simbahan. Panahon bitaw sa huwaw ang baka. O kanang di na green ang grass unsa may buhaton sa tagias baka, butangan og green ang mata haron panan-aw niya sa grass, green gihapon. Makaigsunan ang mga basta anak sa Ginoo, gwapo ginawa gwapa. Amen. Ay namo pangita dito sa gawas. Si Pedro, unsa may nahitabo ni Pedro? He was tempted to deny the Lord. Pero unsa man sa katapusan si Pedro, nihilak iyang gipukpok ngayang kasing-kasing. So, kung naaday taana nga circumstansya, naka-give in ta sa temptation, unsa may atong buhaton, mupalayo na labang yun ta sa Ginoo. Balik sa Ginoo. Just like a driver. Kaning driver, normal man sa mga driver diri, di ba, natural mausahay mo, muswerve man ta. Labi na magtabi ta, labi na magkupi-kupi ta sa atong cellphone, muswerve ta, di ba? Mugawas sa atong lane, pero unsa may atong buhaton? Balik diya si Ginoo.
Kaya nga itong Ginoo, He is a loving, merciful God. So kung nana ka sa circumstance ron sa imong kinabuhi nga murag tan-aw nimo mura ka na og nilayo sa Ginoo, balik sa Ginoo. Mo ni akong kanunay i-exhort dito sa amo pong simbahan. Di man ta perpekto. Wa may taong perpekto. Apelido na Pero as perfect nga mura ta og Ginoo di naapatan ni aning gitawag nato og unod. So when you are on the verge nga mura na ka og mulayo sa Ginoo unsa man, balik sa Ginoo. Question, kani, how is my relationship, my fellowship with God when it comes to His Word? Basin ini kabuntag sayo, ang imuhang mauna og guha imbis nga Bible, cellphone. Why exempted na? Hasta ako, usahay. May ko usahay kay Permiro, moingon lang ko, magkuha ko sa cellphone, inigmata kay tanaw na ko kisay mga messages nga nag-message ba? Ang resulta kasige na og scroll. Hantod na abtan. Ni mata na akong asawa, wa pa ko kalungag, samot sa tanan, wa jud ko kampo. Naatay na mangigaw suunan, di ba? So why exemption sa temptation? So unsay atong buhaton? Repent. Si Pedro nagrepent, si David unsa man nagrepent. Amen? Yes, we know they did not survive the temptation. Si Adam ug si Eve. Pero nakita na si Ginoo nga mahitabo gyud to. Paminaw. Nahitabo gyud. Kabaw ang Ginoo in His foreknowledge before the creation. Kabaw siya nga ang tao mahagbong gyud. Nga si Adan ug si Eva makasala gyud. Nga ang tanang tao sa tibok kalibutan ma-plunge into sin gyud. Pero gipalangga gyapon ta si Ginoo. Kaysa din nakasala si Adan ug si Eva, pwede naman ta siya maghimo og lain nga Adan ug Eva, di ba? Maghimo kog lain pero wa muna John 3:16, for God so loved the world. Kanang world diha ikaw na ako. That He gave His only begotten Son. Iya jud nga gipaanhi si Jesus Christ. That whosoever believeth in Him should not perish but have everlasting life. Listen to this. There's that word, whosoever believeth. Ang kaluwasan, higala, dili ipamugos. Pero among tuyo, among mga bisita nining kabuntagon, it is not an accident that you are here. Amo gusto nga makadungog ka sa pulong sa kaluwasan. Among gusto nga makadawat ka kang Ginoong Jesucristo. That God loved you. That He sent His only begotten Son, the Lord Jesus Christ, that He died on the cross. He suffered all those sufferings. He even gave His life. Ang iyahang dugo labaw sa tanan, iyahang giula aron mahugasan ka sa imong mga sala. Because Hebrews 9:27, listen to this, visitors, without the shedding of blood is no remission. Kunwa ang pag-ula sa dugo dito sa krus sa Kalbaryo, way kapasayloan sa imong mga sala. But Romans chapter 10 verse number 13. Unsa gingos Romans 10:13. For whosoever shall call upon the name of the Lord shall be saved. Higala naana ang eternal life. Dili na ka muadto sa impierno. Because karon right now you are on your way to hell. Nganuman, makasasala man ta. Ang Ginoo huli. Dili siya musugot ang usa ka makasasala, musud sa langit kay makasasala man ka. Pero ningon ang Bible sa Romans 6:3, but for the wages of sin is death. Muadto jud ka sa impierno. But the gift of God, higala naa ang gift, naa ang gasa. Ang gasa unsa? Eternal life. Pwede ka nga mo enjoy sa imong eternal life dito sa langit, dili dito sa impierno. Kay duha lang gyud ka lugar ang imong adtuan, langit ug impierno, way tunga-tunga. As it is appointed unto men once to die, but after that is the judgment. The moment you stop breathing, kung wa kay Kristo sa imong kasing-kasing, adto ka sa impierno. Kusa nining kabuntagon, dawata siya. Inigdawat nimo, ayaw igna nga mahimo na kang baptis, ayaw kahadlok. Dili ka makaangkon og reliyon, makaangkon ka og kinabuhing dayon.
Dili na kamo adto sa impierno, adto na ka sa langit. Pero ang ingon sa Biblia sa Roma 10:13, unsa? For whosoever shall call upon the name of the Lord shall be saved. Narani mo kung imong dawaton. Ang aksyon nga itong paghahimuon, humanta mo tuo sa iyang gibuhat dito sa krus sa Kalbaryo. Nagunsa man dito sa krus sa Kalbaryo, namatay siya. Unsa nga klase sa kamatayon? Nag-ula siya siyang dugo. So the decision is yours today. Sa mga Kristohanon, ang desisyon, wako kabaw kung sa circumstansya sa imong kinabuhi, basin nalayo na ka sa Ginoo, wa na kay basa-basa sa Bible, wa na kay ampo-ampo, ang Ginoo imo nang gihimo nga ikaduha sa imong kinabuhi. Wa pa siya mo balik, pwede pa ta maghinulsol. Pwede pa ta nato i-revive atong Christian life sa pag-alagad diha sa Ginoo. Let's all pray. Amahan nga dalaygon, salamat Lord sa imong nga pulong, Amahan. Nawali na o Diyos, ikaw nagsaad nga imong pulong dili mo balik kanimo Ginoo nga kawang. Lord, I pray, kadto wala Ginoo ay kasiguruhan silang kaluwasan, wa pa sila kasiguro asa padung ang ilahang kalag Ginoo kung mabot silang kamatayon. Dear Holy Spirit, knock on their heart today. Nga di sila mo reject Ginoo sa mga offer of salvation. All these things I pray in Jesus' name.